Nakaposisyon na tayo guys ngayon. Welcome to our second set ngayong hapon guys. Ngayon ng umaga nakarya kami ay may huli kami 60 tons kanina. So ngayon preparing for our second set for today. Eto, nakapwesto ng ating mga tao. Ayan. Meron natin dito sa ating main winch. At nandito na rin ang ating maestro dito sa hydraulic control. Guys, nakapwesto na. Arya na. Arya. Pukpuk pa. Ayaw pumarya. Ayan. Tagal. Ayan guys, nalaglag ng ating escape. Pumarya na naman po si Regine, si Red Robin. Yung lumubog ang isda. Lumubog. Pero nandito pa po ang mga ibon. Yan nga po sinasabi natin, ibon is the key. So pag nakita natin sa radar yung mga ibon na to, pupunto kayo ng ating barko at lalapitan yan. Ayan. Kasi po may ibon, may isda. Pero medyo lumubog siya ngayon. Ibon lang talaga. Ang saka lang, ibon ng saka lang. Lumubog, sana dyan ka lang. Lumubog, lumubog. Ilap, ilap. Lumalayo ang ibon, pero nandiyan pa lang, may pumipitik-patik-pitik. May pumipitik-pitik pero doon may distansya siya. Medyo may kailapan guys, pagbagsak pa lang, ayan. Pagka bagsak pa lang ng escape, kumaripas na agad ng lubog. Pero sana mahagip natin. Yan, kalahati na lambat natin guys. Nandiyan pa yung mga ibon. Sana nandyan lang isda. Ay, nandiyan ang ibon. Balik kayo, balik, balik. Tingnan natin guys sa sonar sa loob kung may ikutan tayo dito. Meron pa na iwan na konti. 자, 그렇죠. 아, 그러면
Media. Media. Lumubog. 20. 20. Object sa harap. Hindi siguro yan. Poco. Poco. Wala na. Wait lang. Lalay. 10. 10. Tek na lang. Sa ganitong pagkakataon guys, talagang medyo low moral yung mga tao natin, mga kasimangisda natin kasi unang-una wala tayong nakikita na grupo talaga na nasa loob ng ating lambat at nakita nyo naman sa ating sonar na walang object na nakikita doon kundi guhit-guhit na konti, may pa isa-isa siguro yan. Pero sabi ko nga, kapag ganito mga pagkakataon, mahirap talagang huliin ng isda, mailap, lalo na pagka ito'y lumubog. Kasi pagka ganyan, lumalim ng isda, mahirap na subaybayan yan. Kahit may sonar ka, habang tumatakbo yung barko mo, mahirap subaybayan yung lalim nila at saka yung direction nila. So, bali kailangan lang din talagang tapusin niya. Kailangan mag-abot dyan tayo dyan sa mainscape para nang sa ganun, mabira yan at mayangat ang ating lambat. Kaya naman mga kasimangis, itong mga ganitong pagkakataon, malungkot yung ating mga kasimangis dahil maliwanag na tayo ay nasa 50-50 kasi wala tayong senyalis na nakikita. Kaya naman sa ganon ay ang mga aryahan hindi po talaga laging may huli na madami, minsan po konti lang, bawi gastos lang, at the same time minsan may mga pagkakataon excuse me, may pagkakataon po talaga na kahit isang piraso wala na iiwan dyan sa loob ng lambat. Pero may mga pumipitik-pitik dyan, mamaya makikita natin kung may masasalok tayo dyan. Pero panoorin nyo lang hanggang dulo guys kasi ito yung mga ganito yung mga critical na portion kung saan tayo ay nag-expect pa rin na may huli. Kaya mahirap din po umasa pagka ganun lumubog na yung isda. Tapos wala tayong nakikita sa sonar. Sabi ko nga sa inyo, ang sonar talaga yung nagde-detect talaga kung may isda sa loob ng ating lambat. Kita nyo naman yung inikutan na kulay pula kanina, may guhit-guhit lang na konti. Supposedly, pagka yun ay maraming isda sa loob, nakikita nyo dyan may object. Either pula, dilaw, or may green-green dyan sa loob ng ating sonar. Kaya naman ito, medyo parang matamlay ang ating vlog ngayon kasi parang malabo Hindi natin masabi kung may naiwan. Pero tingnan nyo lang dyan sa susunod na mangyayari kung ito baga ay meron pa. Kasi sabi ko nga, hindi lahat ng oras, Pasko, meron din bagong taon. Happy New Year sa inyo guys, mga kasimangisda. Meron na tayong nasa almost 38,000 tayo sa YouTube channel at ganoon din po sa ating Facebook page, nasa 412,000 mahigit na po tayo. So maraming salamat po sa pagtangkilik at sa panonood ng aking mga vlog, mga kasimangisda. Dito po sa Pacific Ocean kung saan kami namamalakaya, sa ibang bansa po kami, inuulit ko po ulit sa Papua New Guinea. Malapit po kami sa Indonesia at nasa taas po kami ng Australia guys. So dito po kasi hinuhuli yung karamihang inilalatang tuna dyan sa Pilipinas and worldwide delivery. Inuulit ko po sa mga bago lang sa ating Facebook page saka sa YouTube channel na kami po ang nanguhuli ng mga kinakain yung dilata na binibili sa department store, supermarket, at dyan pa mo sa mga sari-sari store natin dyan sa Pilipinas and around the world. Kaya kitang-kita nyo naman kung paano hinuhuli. Talaga napakalaki po ng gastos. Kita nyo yung mga aparatos na yan, mga machineries na yan, puro hydraulic kami, puro electric. Talagang ginagamitan po yan. Malaking gastos po sa crudo. Lahat po ng gumagana dyan ay puro crudo po ang ginagamit para ma-operate po yung ating mga makinarias na yan. Dahil may mga makina po sila dyan, may auxiliary engine na siyang nagpapatakbo ng itong mga aparatos natin guys. Kaya napaka-high-tech po ng ating pangingisda dito guys. Nasa labas ang isda guys, sinusubukan nilang papasukin. Maraming ibon na yan. Sana pumasok pa. Nasa labas na yan Mga yellowfin pa naman
Ganyan po guys, kapag ka ang isda ay nakatakas, nasa labas na po yan. Nasa right side na po natin dyan, nasa labas na lambat yan. So pinipilit pa rin pong, sinisikap pa rin po ng ating mga kasimang isda, ng ating tatlong baboy na itaboy papasok. Pero sa ganyan distansya po, napakahirap na po yung papasukin kasi yung ulo niyan, kumakalat na po yan, iba't ibang direksyon na yan, lalo na kung sila ay nabubulabog, so hindi na siya mabubuo. So ngayon, sa pagkaganyan na po, hindi po talaga tugma para sa ating araw na set na yan na makahuli tayo. Although kaninang umaga po ay tayo naka-area ng 60 tons. So ngayon second set natin, kami po ay ayan, nasa labas at pinipilit pang papasukin ng isda. Kita nyo naman, ganyan pong kasikap ang mga kasimang isda natin, mga Pilipino at mga PNG crew. Tulong-tulong po kami dito nang sa ganon kami po ay kumita at para sa ating mga pamilya. Simang isda lamang po.